Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang gabi po, Father. Katulad ng narinig natin sa panimula ng misa, ipinagdiriwang po natin ngayon ang kapistahan ng pagbibinyag kay Jesus. Sa kalendaryo ng simbahan, ito ang huling araw ng mahabang pagdiriwang ng Pasko. Sa darating na Lunes, papasok na tayo sa tinatawag na panibagong panahon, yung tinatawag nating ordinary time. Kaya kung sa panahon ng Pasko, ang kulay ng liturhiya ay puti, sa ordinaryong panahon, babalik tayo sa kulay green. Kaya kung ito ngayon ang sinasabing huling araw ng mahabang pagdiriwang ng Pasko, kapistahan ng pagbibinyag kay Jesus, magandang pagnilayan ang huling salita na narinig natin mula sa Ebanghelyo kung saan ipinapakilala ng Ama ang anak. Sinabi niya, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Mahalaga itong pagpapakilalang ito ng Ama sa anak, sapagkat pagkatapos ng pagbibinyag kay Jesus, sisimulan na niya ang kanyang misyon. Ipapahayag na niya ang tungkol sa kaharian ng Diyos at siya ay magsasagawa na ng mga gawain upang ang tao ay palayain sa lahat ng uri ng pagkaalipin. Maaaring pagkaalipin sa kasalanan o maaari din namang pagkaalipin sa sakit o kaya naman pagkaalipin sa masasamang espiritu. Sisimulan na ni Jesus ang kanyang gawain at misyon, kaya ang pagpapakilala ng Ama sa kanya ay napakahalaga, sapagkat may mga tao na hindi siya papakinggan, hindi siya tatanggapin, hindi siya papaniwalaan. Kaya ang pagbibinyag na ito kay Jesus ay mahalagang pangyayari sa kanyang buhay. At katulad ng narinig natin sa Ebanghelyo, matapos na siya ay binyagan ni Juan sa Ilog Jordan, sa pag-ahon niya doon sa ilog ay may tinig, may boses na nagsalita mula sa alapaap at sinasabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Itong pangyayari na ito ay mayroong katulad na sitwasyon sa buhay ni Jesus. Bago naman niya harapin ang kanyang pagpapakasakit, paghihirap at kamatayan sa krus, isinama muna niya ang kanyang piling mga alagad doon sa bundok Tabor. At nasaksihan nitong piling alagad na ito ang pagbabagong anyo ni Jesus. At doon sa pangyayari na yon, mayroon na namang tinig na nagsabi, ito ang pinakamamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan, at may idinugtong, pakinggan ninyo siya. Mahalaga ang mga salitang ito ng Ama, sapagkat sa mga salitang ito ipinapakilala niya ang anak at sinasabi niya, kung meron man tayong dapat pakinggan sa buhay natin ngayon, iyon ay walang iba kung hindi ang anak. Si Jesus na salita na nagkatawang tao at nakipamuhay sa atin. Siya ang ating pakinggan sapagkat ang kanyang salita ay katotohanan. Ang kanyang salita ay nakapagpapalaya. Ang kanyang salita ay mapanghahawakan at mapapaniwalaan. At ito sana ang gawin nating baon sa pagtatapos ng panahon ng Pasko. Ito sana ang gawin nating pagsisimula sa pagpasok natin sa bagong panahon sa kalendaryo ng simbahan sa Lunes. Na kung meron man tayong dapat pakinggan sa buhay natin ngayon, iyon ay walang iba kung hindi si Jesus. Lalo na ngayon, sa panahon natin na
napakahirap mo nang malaman kung sino ba talaga ang nagsasabi ng totoo. Doon na lamang di ba sa ginaganap na hearing 2 months, 3 months ago sa Senado, sa Kongreso, lahat sila ang nagsasabi ng totoo. Pero sino ba talaga ang totoo, ang sinasabi ayon sa katotohanan ng turo at aral ng ating Panginoon? Sino ba talaga ang nasa panig ni Jesus na katotohanan? Sino ba talaga ang hindi nagsisinungaling? Kaya bumalik tayo sa ating Panginoong Jesus, ang salita ng Diyos. Ang kanyang salita ay katotohanan, mapanghahawakan, mapapaniwalaan. Sa mga pagkakataon na nalilito tayo at hindi natin alam kung sino ang nagsasabi ng totoo, bumalik tayo sa Ebanghelyo, bumalik tayo kay Jesus at hingin natin ang kanyang tulong at biyaya upang malaman natin kung ano ba talaga ang totoo at makapagsikap tayo na mamuhay sa katotohanan. At alam nating lahat, hindi ito madali. Mas madaling magpanggap, mas madaling magkunwari, mas madaling magsinungaling kaysa magsabi ng totoo. Father, white lies lang naman, kasinungalingan pa rin. Hindi madali ang magsabi ng totoo, ang mamuhay sa katotohanan, at ang manindigan sa katotohanan. Mas madali ang sumabay na lang sa agos. Mas madali ang tumahimik na lang at magsawalang kibo kaysa magsabi ng totoo. Ilan na ba ang masasabi nating mga kapatid na talagang nanindigan sa katotohanan? At dahil nanindigan sa katotohanan, naiwang nag-iisa. Nalagay sa panganib ang buhay at halos hindi malaman kung ano ang gagawin. Pero ganoon pa man, ang katotohanan ng ating Panginoon ang siya nating hingin na biyaya upang ating maisabuhay at maipakitang halimbawa sa ating kapwa. Lalo na kayo bilang mga magulang, magandang halimbawa sa inyong mga anak. Sa tahanan, magsisimula ang pagsisikap na mamuhay at manindigan sa katotohanan. Amen.